tugunan po natin ito, no. Grabe po ang Cebu, no. Nagpapatuloy pa rin ang yung aftershock, kaibigan ninyo. Lubos-lubusin ko na lang po ito dahil nandito naman kayo at nandito din ako. Oo, yun po ang gusto kong malaman. Marami po mga taga Cebu na nagpapaabot sa atin. Mayroon po ba kayong nakita pa doon na posibleng mangyari pa rin yung malakas na lindol? Hindi lang po daw dito sa Mindanao, guys. Ang delikado talaga ngayon, guys, ang Cebu din, no? Sa lahat po ng makapanood, hindi po natin alam sa Disyembre, grabe po ang mga pagsubok na ating madadaanan. Kaya mag-ingat po tayo sa bagyo at lindol. Ito po ang nakita ng ating kaibigan. Sana hindi na po kayo makaranas po doon ng mga masasamang kalamidad dahil po ay naaawa dahil hindi po kayo nakabangon. Kaya marami nagpaabot. Ito po mga idol, no? Yung mga ipinapaabot po nyo sa amin, tinugunan ko dito. Nilubos-lubos ko si kaibigan na itanong na lang ito. Kaibigan, may nakita talaga kayo? Taga Cebu, mayroon talaga na nakita si kaibigan na makasagupa pa rin kayo ng malakas na lindol. Hindi po kami nananakot sa inyo. Ang sa amin po dito, makapaghanda at wag tumira sa mga malapit sa mga sinkhole. Kasi pag mayroon pong bahay dyan, malapit sa sinkhole na nagpapatuloy po ang inyong pagtira dyan, kung makasagupa pa kayo ng malakas na lindol, posibleng hihigupin ang bahay nyo. Posibleng ang bahay nyo naman po ang matsimpuhan sa sinkhole na yan. Nakakatakot po ang area ninyo. Pero sa Mindanao, wala po talaga mga sinkhole, guys. Kahit po na mayroon pong malakas na lindol na tumama dito, wala. Dahil po malayo kami sa dagat, tulad po dito, kaibigan. Ingon si kaibigan, ang kailangan po daw natin na mapaghandaan, yung lindol, baha, landslide dito sa doon sa Cebu. Yun po ang paghandaan natin. Kasi po nakakatakot po, guys. Kung magkaroon po ng typhoon uli, no? Kasi mayroon pong naghula Nakakatakot. Hindi pa nangyari yun. Yung tsunami, earthquake, lalimang ka, aabot. Ang nakakatakot lang po dito, kaibigan, mayroon pong naghula taga ibang bansa na aabot po daw 8.9 na magnitude daw ngayong Disyembre. Oo. At ngayon naman po sa Nobyembre, mayroon po daw malakas na lindol mangyayari ngayon 28. Kaya maghanda na lang po tayo, guys, dahil si kaibigan mismo nakakita din po ng hindi magandang pangitain po ngayon. Diyos ko. Lalo na ay napakarami po natin mga nasagupang problema dito sa ating bansa. Nakita ninyo yung mga nangyayari sa protesta. Hanggang ngayon nagpapatuloy. Mismo magkapatid nagsisiraan. Sino po ba ang ipinapahamak nila? Yung taong bayan. Sino pa ang ating paniniwalaan po ngayon? Bakit po? Kaibigan, grabe na talaga. Tapos mayroon pang kalamidad. Ito ang sabi ng ating kaibigan, mas maganda pa mag-focus na lang tayo sa pagpapaabot. Kasi alam naman po natin na nakikita na po ng mga tao ang mangyayari po dito. Kaya sa bagay, wala naman po tayong magawa kung ito naman po talaga ang nakatadhana. Di ba, kaibigan? Sige po. Sige. Guys, sabi ng ating kaibigan may prediction pa siya mamaya. Ipapaabot po daw niya para daw ito sa mga mahilig sa politiko. Ngayon 2028, guys, tandaan po ninyo Sa 2027, ito po ang masaklap na nakita ng ating kaibigan. Ano po ba yan, kaibigan? Sige. Sa mga mahilig sa mga politiko kung kursunada talaga kayo, mayroon pong prediction si kaibigan nakikita po ngayon nila doon sa kanilang kaharian. Kaya maghintay po kayo kasi isusunod po natin ito. Yung mga sinabi ng ating kaibigan. Kaibigan, meron lang po akong itatanong. Wala po ba kayong nakita ang masama doon sa Manila tungkol po sa kalamidad na lindol?
Marami din pong nagpaabot. At saka doon sa Bohol, Iloilo, grabe, dami. Ayaw mo kumpiyansa. Huwag po kayong magkampante. Sabi ng ating kaibigan, hanggat nagpapatuloy ang pagyanig ngayon dito sa Mindanao at Kabisayan, ibig sabihin nito mayroon pang mas malakas na lindol. Sana hindi ito mangyari sa Disyembre. Dahil kapag nangyari sa Disyembre, posibleng problema ang ating masasagupa sa ating bahay. Kung sakali man, ito po yung sinabi nila na abot ng 8 o 9. The big one na po ito guys. Yun po ang nakakatakot kasi may nagula si kaibigan mismo ang nagsabi. Hindi naman po totally ito na ganyan po kalakas. Kapag ganyan na po kalakas, siguro daming mga bahay siguro dito masisira kaibigan. Paalala ng ating kaibigan, maging mahinahon. Sa tuwing kayo ay nakasagupa ng lindol, huwag tumakbo. Huwag magpadalos-dalos na yung kilos. Kailangan maging mahinahon tayo para makapag-isip tayo ng maayos. Tingnan po ninyo ang mga flashlight niyo sa gilid ninyo. Kung sakali man na magkaroon po ng malakas na lindol, ay mayroon po kayong pang-ilaw kapag gabi ang pag-atake ng lindol. Kasi napakadelikado kapag wala kang flashlight. Kasi kapag naglindol, off talaga yung mga kuryente. Kaya salamat po kaibigan.